Bigla na lamang humarap ang ating bida sa hangal, at agad niyang itinutok ang kanyang baril. Walang pag-aalinlangan, pinaputok niya ito at tinamaan ang kalaban sa dibdib. Hindi pa doon nagtapos ang laban, muli siyang nagpaputok ng isa pang bala, at sa pagkakataong yun ay tuluyang tinamaan ang ulo ng lalaki, dahilan upang agad itong bumagsak. Hindi na nakaiwas ang kalaban dahil wala itong kaalam-alam tungkol sa kakaibang sandata ni Wang Sheng, dahil dito, tuluyan ang bumagsak ang katawan nito sa bangin. Lubos na nagulantang si Tang Ao matapos niyang makita na isang master ng 5-level realm ang napatay ni Wang Sheng, hindi siya makapaniwala sa lakas ng ating bida, sa kanyang isip, mas lalo siyang kinilabutan dahil tila may kinalaman si Wang Sheng sa Thousand Jedis, isang napakalakas at misteryosong lugar. Habang iniisip niya ito, lalo siyang nataranta at hindi alam kung ano ang gagawin. Naalala niya na ang mga malalaking pamilya ay nagpadala ng maraming mandirigma upang habulin at patayin si Wang Sheng. Sa dami ng ipinadala nilang tao, halos 300 mandirigma at kabayo, ngunit ngayon ay 4 na lang ang natitira. Dahil dito, nagpa siya ang isa sa kanila na gumawa ng plano upang maabutan si Wang Sheng. Napansin nilang maraming baging sa paligid, kaya iminungkahi niyang gawing lubid ang mga ito upang makababa sila sa ibaba at mapigilan ang pagtakas ng kanilang kalaban. Agad namang sumang-ayon si Tang Ao at inutusan ng kanyang mga tauhan na gawin agad ang plano, dahil kung hindi sila kikilos ngayon, maaaring tuluyan ang makatakas si Wang Sheng. Pagkatapos makalusot ng ating bida, agad siyang napunta sa isang lambak na puno ng kakaibang hamog, napansin niyang walang halos hangin sa lugar, kaya naghinala siya na maaaring may nakamamatay na miasma o lasong singaw sa paligid. Dahil dito, nag-ingat siya at agad na nagsuot ng gas mask upang hindi malanghap ang mapanganib na hangin. Habang sinusuri niya ang paligid, napansin niyang papalapit na ang mga humahabol sa kanya. Gamit ang kanyang telescope, nakita niya na 3 tao ang mabilis na sumusunod sa kanyang bakas. Ngunit hindi siya nag-alala, alam ni Wang Sheng na mapanganib ang kagubatang yun, kung maglalakas loob na pumasok ang mga humahabol sa kanya. Maaari silang mamatay sa nakal-alasong miasma na kumakalat sa buong lugar, kaya nanatili siyang kalmado, dahil ang mismong kagubatan ang maaaring maging sandata laban sa kanyang mga kaaway. Habang papasok sa kagubatan ang mga humahabol kay Wang Sheng, bigla nilang naamoy ang napakabahong amoy sa paligid. Nagtaka ang isa sa kanila kung ano ang pinanggagalingan ng amoy dahil napakabaho nito. Ngunit agad silang sinaway ni Tang Ao. Sinabi niyang karaniwan lang ang ganitong amoy sa malalalim na bundok at kagubatan, kaya hindi na sila dapat mag-aksaya ng oras sa pagreklamo. Para sa kanya, mas mahalagang maabutan nila si Wang Sheng sa lalong madaling panahon. Dahil dito, agad silang nagpatuloy sa paghabol at mabilis na tumakbo sa loob ng kagubatan, hindi alam na papasok na sila sa mas mapanganib na bahagi ng lugar. 3 araw ang lumipas habang patuloy na hinahabol ng grupo ni Tang Ao si Wang Sheng sa loob ng kagubatan. Ngunit habang tumatagal, lalo nilang nararamdaman ang epekto ng nakal-alasong gas sa paligid. Napagtanto nila na napakalakas ng lason sa hangin, at kahit gamitin pa nila ang kanilang internal power, hirap pa rin silang labanan ang epekto nito. Dahil dito, napilitan si Tang Ao na uminom ng antidote pill upang kahit papaano ay maprotektahan ang sarili laban sa lason. Habang iniisip niya ito, lalo siyang namangha kung paano nakaligtas si Wang Sheng sa ganoong mapanganib na lugar. Hindi niya maiwasang isipin kung gaano karaming lihim ang tinatago ng ating bida. Samantala, isa sa kanilang mga kasama ang hindi na kinaya ang lason, dahil sa matinding epekto ng miasma, bumagsak ito sa lupa at namatay. Sa kabila nito, inutusan ni Tang Ao ang natitirang kasama na huwag nang pansinin ang bangkay at magpatuloy sa paghabol. Sinabi niyang kontrolin ang paghinga at bawasan ang paglanghap ng hangin, upang kahit papaano ay makayanan nila ang nakal-alasong miasma habang hinahabol si Wang Sheng. Ngunit sa paglingon nito, nakita niya ang kanyang mga tauhan na wala ng buhay. Kaya tumakbo ito, habang sinabi niya na kung mahuhuli niya si Wang Sheng, mas mabuti pang patayin na lang niya ito kaysa hayaan pang mabuhay. Ngunit habang tumatakbo siya, lalo pang lumalala ang epekto ng lason sa kanyang katawan. Hindi na kinaya ng kanyang katawan ang miasma, kaya bigla siyang nagsuka ng dugo at tuluyang bumagsak sa lupa. Samantala, sa kabilang banda, patuloy na tumatakbo si Wang Sheng habang suot ang kanyang gas mask, habang napabahing pa ito. Sinabi din niya na mabuti na lamang at nakapagpalit siya ng core ng kanyang gas mask ng maraming beses, kaya hindi siya agad nauubusan ng proteksyon laban sa lason.
Sa huli, habang iniisip niya ang mga humahabol sa kanya, naniniwala si Wang Sheng na malamang ay pagod at ubos na ang lakas ng mga ito dahil sa matinding lason ng kagubatan. Makalipas ang ilang araw, gumawa si Wang Sheng ng maliit na bahay sa itaas ng isang malaking puno upang maging ligtas siya habang nagmamasid sa paligid. Sa ibaba ng puno ay may isang mabangis na lobo na halimaw na matagal nang hindi umaalis sa kanyang pugad. Sa loob ng 5 araw at 5 gabi, nagbabantay lamang si Wang Sheng habang pinagmamasdan ang halimaw. Napansin niya na hindi ito halos gumagalaw sa lugar. Paminsan-minsan lamang itong umiinom ng hamog upang mabuhay. Dahil dito, napansin niyang unti-unti nang nanghihina ang halimaw. Habang naghihintay, nagugutom na rin si Wang Sheng at pumayat pa siya dahil sa matagal na pagbabantay. Ngunit may plano na siya kung paano haharapin ang halimaw. Naglabas siya ng isang piraso ng dark chocolate at ibinato ito pababa bilang pain sa halimaw. Dahil gutom ang halimaw, agad itong lumapit at inamoy ang pagkain, at nagpaikot-ikot pa ito bago niya ito tuluyang kainin. Ngunit ang hindi alam ng halimaw, lason pala ang chocolate para sa mga aso at kahalintulad nilang hayop. Habang kinakain ito ng lobo, napansin ni Wang Sheng na unti-unti itong naaapektuhan ng lason, dahilan upang magsimulang manghina ang mabangis na halimaw. Nang makita ni Wang Sheng na nanghihina na ang halimaw, kaagad siyang kumuha ng pana at palaso at pinakawala ng isang malakas na tira. Tumama ang palaso sa tagiliran ng halimaw, dahilan upang yumanggal ito sa sakit at magwala sa galit. Kahit na nasugatan, bigla itong sumugod ng napakabilis, ipinapakita na hindi pa rin ito basta-basta matatalo. Nang makita ito ni Wang Sheng, nagulat siya dahil akala niya ay sapat na ang kanyang atake upang mapabagsak ang halimaw. Napagtanto niya na napakalakas ng nilalang na ito, at maaaring nasa ika-6 na antas ng cultivation ang lakas nito. Dahil dito, nagpa siya ang ating bida na hindi na siya aatras. Sa isip niya, ngayong araw ay kailangang may matalo sa kanilang dalawa, alinman ay mamatay ang halimaw, o siya ang magiging biktima. Kasabay nun, nilabas ng ating bida ang kanyang espada sa kanyang storage ring at bigla itong tumalon patungo sa halimaw. Sa sandaling ibinuka ng halimaw ang napakalaking bibig nito upang kagatin siya, sumugod si Wang Sheng papasok at malakas na isinaksak ang kanyang espada sa loob ng bibig ng halimaw. Napahiyaw sa matinding sakit ang halimaw habang dumadaloy ang dugo mula sa sugat nito. Dahil sa lakas ng tama, napaatras ang halimaw at nagsimulang magluwa ng dugo. Hindi nag-aksaya ng oras si Wang Sheng, agad siyang tumalon papunta sa ibabaw ng ulo ng halimaw. Malakas niyang ibinaon ang espada sa ulo nito kaya lalo itong nagwala sa sakit. Nagwala ang halimaw sa matinding sakit at mabilis na tumakbo hanggang bumangga ito sa isang malaking puno. Dahil dito, napuruan ang ating bida sa ginawa nito. Habang nahihirapan ang ating bida, mahigpit niyang hinawakan ang kanyang sandata at patuloy itong ibinaon sa katawan ng halimaw upang hindi ito makawala. Nagwala ulit ang halimaw, kaya muli niyang ibinangga ang kanyang katawan sa puno. Dahil sa matinding bangga nito, nasugatan ang ating bida at nagsimulang dumyugo ang kanyang bibig. Dahil sa mga sugat na natamo nito at sa lason na epekto ng kinain nitong tsokolate, tuluyan nang nanghina ang halimaw hanggang sa bumagsak ito sa lupa at namatay. Matapos ang laban, napahinga ng malalim si Wang Sheng habang sinusuri ang kanyang katawan. Napagtanto niya na nabali ang ilan sa kanyang mga tadyang dahil sa matinding labanan, ngunit kahit ganoon ay nagawa pa rin niyang patayin ang mabangis na lobo. Habang nakatayo sa tabi ng bangkay ng halimaw, sinabi niya na iisa lamang ang maaaring maging tunay na nag-iisang lobo. Pagkatapos nito, inilagay niya ang kanyang kamay sa katawan ng halimaw upang kunin ang enerhiya nito. Agad niyang tinawag ang aura ng 6 na sinaunang kaharian upang sipsipin ang lakas na natitira sa katawan ng halimaw. Unti-unting pumasok ang enerhiya sa kanyang katawan habang siya ay nakangiting nakatingin sa kanyang nakuha matapos ang matinding laban. Makalipas ang ilang araw, tuluyan nang nakalabas si Wang Sheng mula sa mapanganib na lugar na puno ng miasma. Habang naglalakad siya, napansin niyang mas malinaw na ang paligid, ngunit alam niyang hindi pa rin ganap na ligtas ang lugar kahit na nawala na ang halimaw na sumusunod sa kanya. Hindi nagtagal, nakarating siya sa isang maliit na nayon. Nagulat siya dahil may mga bahay ng tao sa lugar, ngunit nang masdan niyang mabuti ang paligid ay napansin niyang tila matagal na itong iniwan. Tahimik ang buong nayon at wala siyang nararamdamang presensya ng kahit sinong tao. Habang sinusuri ang lugar, nakita niya ang isang lumang balon na may malinaw na tubig.
Napangiti siya dahil napagtanto niyang may maayos na mapagkukunan ng tubig sa lugar. Napansin din niya ang isang malaking puno na may malapad na mga sanga. Dahil mataas ito mula sa lupa at natatakpan ng makapal na dahon, naisip niyang magandang lugar ito upang manatili dahil hindi ito madaling makita ng mga halimaw o mga ibon sa itaas. Dahil dito, nagpa siya si Wang Sheng na manatili muna sa lugar na iyon. Naisip niyang magtayo ng isang komportableng tirahan upang makapagpahinga at makabawi ng lakas matapos ang lahat ng laban na kanyang pinagdaanan. Makalipas ang ilang sandali, nakaupo si Wang Sheng sa kanyang ginawang tirahan sa ibabaw ng puno habang pinagmamasdan ang paligid. Habang nagpapahinga, naalala niya na karamihan sa mga taong humahabol sa kanya ay mga mamamatay tao mula sa Wuyu City, at tila nasa ika-5 antas ang kanilang lakas. Habang iniisip niya ang mga bagay na iyon, bigla siyang nakarinig ng kakaibang tunog mula sa paligid. Dahil dito, agad siyang naging alerto at napagtanto niyang matagal na pala siyang minamasdan ng isang mapanganib na espiritu o halimaw. Hindi siya nag-atubili at agad niyang kinuha ang kanyang baril, handang ipagtanggol ang sarili laban sa kung anumang nilalang ang nagtatago sa paligid. Ilang sandali pa ang lumipas, nang biglang lumitaw mula sa likod niya ang isang mabangis na halimaw na may nagliliyab na mga mata at matatalas na pangil. Napagtanto ng ating bida na tama ang naging desisyon niyang magtayo ng tirahan sa ibabaw ng puno, dahil dito, hindi siya madaling maabot ng halimaw na lobo na nagmamasid sa ibaba. Alam niya na ang isang nag-iisang lobo ay napakatuso at mapanganib na kalaban. Ang ganitong uri ng lobo ay kumikilos ng mag-isa at may lakas na maihahambing sa isang mandirigma na nasa ika-5 antas. Kahit ang 3 eksperto na may kaparehong lakas ay maaaring mahirapang talunin ito. Bukod sa lakas nito, kilala rin ang lone wolf sa pagiging maingat at matyaga. Kapag naghihintay ito ng pagkakataon upang umatake, kaya nitong maghintay ng napakatagal nang hindi nagpapakita ng galaw. Dahil dito, napagpasyahan ni Wang Sheng na mas lalamangan niya ang pasensya ng halimaw at hindi siya magpapadala sa pagmamadali. Sa halip, nagpasya siyang magpahinga at magpalakas muna, at saka niya na lamang aasikasuin ang halimaw. Matapos ang maraming araw ng paghabol at pakikipaglaban, unti-unti nang sumisipsip ng mas maraming espiritual na enerhiya ang kanyang katawan. Habang nakaupo at nagme-meditate, dahan-daang umiikot ang enerhiya sa kanyang katawan. Alam niyang sa paglipas ng panahon, lalo pang lalakas ang kanyang kapangyarihan habang patuloy niyang inaabsorb ang espiritual na lakas mula sa kanyang paligid. Sa loob ng Yuan domain ng ating bida, patuloy pa rin kumakain si Chiwen habang sinusubukan nitong lamunin ang napakalaking bundok ng enerhiya. Ngunit ayon sa ating bida, kahit gaano pa ito magsanay ngayon ay hindi pa rin sapat ang bilis ng paglaki ng kanyang kapangyarihan upang agad na maubos ang buong bundok. Habang iniisip ito ni Wang Sheng, bigla siyang nagkaroon ng ideya. Kung hahatiin niya ang Yuanhan sa maraming maliliit na bahagi, maaari itong kumilos na parang grupo ng mga isda na sabay-sabay kumakain. Sa ganitong paraan, mas mabilis nilang mauubos ang napakalaking enerhiya. Ipinaliwanag niya na tulad ng mga cells ng tao na dami sa pamamagitan ng paghahati at pagdami, maaari ring gawin iyon ng kanyang Yuanhan, dahil isa itong pinagsamang uri ng isda. Posible na hatiin ito upang dumami at sabay-sabay kumain ng enerhiya. Kung naroon lamang si Song Yan, tiyak na magugulat siya sa kakaibang ideyang ito. Sa mundo nila, sanay ang mga tao sa tradisyonal na paraan ng pag-iisip at wala silang kaalaman sa mga konsepto ng modernong agham tulad ng biology. Dahil dito, napangiti si Wang Sheng habang iniisip ang plano. Kung magtagumpay ang ideyang ito, mas mapapabilis ang paglakas ng kanyang kapangyarihan sa loob ng Yuan domain. Matapos kumain ni Chiwen sa loob ng Yuan domain, nagulat si Wang Sheng nang makita na nagtagumpay ang kanyang plano. Ang dating iisang espiritu ay nahati sa magkakahiwalay na bahagi ngunit nanatiling buo ang kanilang anyo, kumpleto pa rin ang ulo, katawan, at buntot ng bawat bahagi, at patuloy pa rin gumagana ng maayos ang kanilang espiritual na enerhiya. Dahil dito, napagtanto ni Wang Sheng na tama ang kanyang ideya, sa halip na iisang nilalang lamang ang kumain ng enerhiya. Marami na ngayong bahagi ang sabay-sabay na sumisipsip ng kapangyarihan mula sa loob ng Yuan domain. Dahil dito, mas bibilis ang paglakas ng kanyang Yuanhan. Matapos makita ang tagumpay ng eksperimento, iminulat ni Wang Sheng ang kanyang mga mata at nagunat ng katawan. Matagal-tagal na rin siyang nagmeditasyon at ngayon ay mas magaan na ang pakiramdam ng kanyang katawan. Ngunit habang nakatayo siya sa kanyang tirahan sa ibabaw ng puno,
Napansin niya na naroon pa rin sa ibaba ang mabangis na lone wolf na matiyag ang naghihintay ng pagkakataon upang umatake. Kinabukasan, habang patuloy na nagsasanay si Wang Sheng sa loob ng kanyang Yuan domain, bigla niyang naramdaman na may hangganan pala ang dami ng aura na kayang tanggapin ng Yuan Han. Naalala niya ang sinabi noon ni Song Yan na may limitasyon ang enerhiyang kayang hawakan ng espiritu. Habang patuloy na pumapasok sa kanyang katawan ang malakas na aura mula kay Qi Wen, nagsimulang mahirapan si Wang Sheng na kontrolin ang napakalakas na enerhiya. Ngunit dahil sa sobrang dami ng kapangyarihang pumapasok, umabot na ito sa hangganan ng kaya nitong tanggapin. Agad na napagtanto ni Wang Sheng ang panganib ng sitwasyon, kung magpapatuloy pa ang pagpasok ng enerhiya, maaaring sumabog ang kanyang Yuan Han at tuluyan siyang mamamatay. Dahil dito, mabilis siyang nag-isip ng paraan upang pigilan ang sobrang pag-agos ng kapangyarihan at mailigtas ang sarili bago pa maging huli ang lahat. Kasabay nun, agad niyang ginamit ang kapangyarihan ng kanyang Yuan Han at iniutos na muli itong maghati-hati upang kayanin ang napakalaking enerhiyang patuloy na pumapasok sa kanyang katawan. Nahati si Qi Wen at nagkaroon ng mas maraming anyo. Bawat isa ay nagsimulang sumipsip ng kapangyarihan upang suportahan ang isa't isa at mabawasan ang sobrang presyon ng enerhiya. Habang patuloy ang paghahati, lalong dumami ang mga Qi Wen na sabay-sabay lumalamon sa espiritual na kapangyarihan. Dahil dito, unti-unting nabawasan ang panganib na sumabog ang kanyang katawan sa sobrang enerhiyang nakukuha nito sa kanyang Yuan domain. Hindi tumigil si Wang Sheng at patuloy niyang itinulak ang proseso. Nais pa niyang madagdagan ang mga Qi Wen upang mas mabilis nilang maubos ang napakalakas na enerhiya sa kanyang katawan. Sa huli, nagulat siya nang makita na napakarami ng Qi Wen ang lumitaw sa loob ng kanyang Yuan domain. Habang patuloy na dumadaloy ang napakalakas na espiritual na enerhiya sa kanyang katawan, napagtanto ni Wang Sheng na napakapanganib ng kanyang sitwasyon. Kaya minadali niyang patayin ang lone wolf upang maputol ang pinagmumulan ng kapangyarihan bago pa siya tuluyang mawalan ng kontrol sa paghahati ng kanyang Yuan Han. Kaya tumingin ito sa napakalaking bundok. Pagkatapos nito, nagpasya siyang samantalahin ang pagkakataon, kung kaya ng kanyang mga Qi Wen na lamunin ang enerhiya, bakit hindi nila subukang ubusin ang napakalaking bundok ng espiritual na kapangyarihan ng sabay-sabay? Sinubukan ng mga Qi Wen na lamunin ang buong bundok ng enerhiya. Ngunit napagtanto ng ating bida na parang masyadong malaki ang kinukuha nila ng sabay-sabay, dahil dito, naisip niyang baka kailangan pa nilang maghati muli upang mas madaling maubos ang napakalaking kapangyarihan. Muli niyang ginamit ang kapangyarihan upang hatiin pa ang mga Qi Wen, ngunit habang ginagawa niya ito, naramdaman niyang unti-unting nauubos ang kanyang lakas. Hindi niya kayang patuloy na hatiin ang mga ito nang walang limitasyon. Dahil dito, sinubukan niyang utusan ang mga Qi Wen na kontrolin ang kanilang pagkain ng enerhiya at lamunin ang bundok ng paunti-unti. Ngunit tila naging masyadong sabik ang mga ito sa kapangyarihan at hindi agad sumusunod sa kanyang utos, kaya nagsimula ng magpanik ang ating bida. Napabuntong hininga si Wang Sheng nang makita ang sitwasyon. Sa huli, napagtanto niya na kailangan niyang kontrolin ang mga ito isa-isa dahil mukhang magiging magulo ang mga maliliit ngunit makukulit na espiritong ito kung pababayaan lamang. Lumipas ang isang buwan habang patuloy na kinokontrol ni Wang Sheng ang napakalaking espiritual na enerhiya sa loob ng kanyang Yuan domain. Sa panahong yon, unti-unti niyang natutunan kung paano pamahalaan ang kanyang mga Qi Wen. Habang nakaupo siya sa tuktok ng bundok ng enerhiya, sinanay niya ang mga ito na sumunod sa kanyang mga utos, pinapagalaw niya ang mga Qi Wen na parang mga alagang dragon, pinapapwesto sa kaliwa at kanan upang mas maayos nilang lamunin ang napakalaking bundok ng espiritual na kapangyarihan. Nang makita niyang mas nagiging maayos na ang kanilang galaw, inutusan niya ang mga ito na sabay-sabay umatake sa bundok ng enerhiya. Agad na sumugod ang mga Qi Wen at sinimulang durugin at lamunin ang bundok. Dahil sa bagong paraang natuklasan ni Wang Sheng, naging mas mabilis ang proseso ng pagsipsip ng kapangyarihan. Sa huli, napangiti siya dahil nakita niyang epektibo ang kanyang paraan. Kung magpapatuloy ito, hindi magtatagal at tuluyan nilang mauubos ang buong bundok ng espiritual na enerhiya. Matapos ang mahabang panahon ng pagsasanay at pagkontrol sa napakalaking espiritual na enerhiya, napagtanto ni Wang Sheng na hindi na siya maaaring manatili pa roon ng matagal. Alam niyang habang tumatagal, mas maraming panganib ang maaaring naghihintay sa kanya, lalo na mula sa mga makapangyarihang pamilya na maaaring naghahanda na laban sa kanya. Naalala rin niya ang isang pangako na kanyang binitiwan,
Nangako siya na pupunta siya sa lungsod ng Wuyu, kaya hindi na siya maaaring mag-aksaya pa ng oras sa lugar na yun. Dahil dito, nagpasya si Wang Sheng na umalis na at ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay. Determinado siyang harapin ang mga susunod na hamon at tuparin ang kanyang pangako. Sa wakas, handa na siyang umalis at magsimula ng panibagong yugto ng kanyang pakikipagsapalaran.